Okay, so the next thing we're going to do is to use the database that we have created. Now our connection is good. Okay, next thing is to create the form that will be using. Okay, so the first one is the register. Okay, so .php. Okay, so you need to create the new file. Okay, register.php. Now in here I have already added the basic tags. Okay, so tanggalin muna natin. Okay, so the first thing we need to include is the PHP tag. Okay, so later we're going to add the code blocks in here. Okay, that we're going to be using in our register form. Okay, so but first we need to add the form. Okay, or the physical structure of the form. Okay, so we're going to add input button and a label. Okay, so let's just use the shortcut for adding the basic tags. Shift 1, enter. Okay, so in here inside our body, so we're going to add the form. Okay, so let's say form. Okay, and then in our action we're not going to include anything in there. Okay, and then next in here, after the action, so we're going to add another property, which is the method. Okay, so this method with the value post. Okay, and later we're going to use that method, okay, to validate, okay, to validate our input or to handle those inputs, so together with the PHP. Okay, so we're going to use that in our PHP. Okay, so next after that, so we need obviously the input. Okay, so kailangan natin ng input, ng label at ng button. Okay, so we're just going to add the label. Okay, for the, so for example we're going to get the username. Okay, so for the username, okay, label for the username, let's say username. Okay, and then next let's add the input that we're going to use. Okay, so text. Okay, that's the type, and the ID, let's give it username. Okay, and then let's just add a placeholder saying enter or example Juan or Juan. Okay, and next is for the email and password. Okay, just copy paste this one, and let's just add the label. Okay, so for this one is the email. Okay, let's say dito ay email din. Okay, and this one, the type is email. Okay, and the username is email. And next for the password, and let's just say this one is password, this one is password. Okay, so as for this placeholder, let's just okay, wait, just okay, and in here I'll just say that. Okay, next is for the button. Okay, let's say register. Okay, and let's just give this an ID. Register button. Okay, and next is for the display of our error message. So let's say, let's put it above na lang. Okay, let's say there's a division for the error message, error. Okay, and then as for the other one, for the success, so let's just say div underscore
Okay, so this means that if our form is successfully registered the user, so this will show, or at least in this element they will going to be displayed. Okay, so next thing is to go to our PHP. Okay, so first thing that we need to do is to include the actual connection, which is this one. Okay, our connection to our database. Okay, so as for now, so let's just comment this one, and let's just add this file name or include this file name in our register. Okay, because we need access to our database. Now this file is our access to our database, okay, or the file that has the access to our database. So we don't need to reconnect to our database, because in here we already done that. Okay, so we just need to include this file in this file, or any file that we need a connection to our database. Okay, so in here we're going to say include. Okay, so sino yung i-include natin? So si db underscore connect. So single quotation db underscore connect dot php. Okay, sorry, php, and then let's just terminate it with a semicolon. Okay, now that we are connected, so the next thing we're going to do is to check if the PHP is okay, or its appearance is showing. Okay, so next thing, let's go to your browser. Okay, now replace the DB with the register to view the register form. So you cannot show preview or right click show preview in PHP, okay, because we're on the server side. So lagi na tayong naka localhost, folder name, and then yung file name na gusto nating tingnan. Okay, so yan. Okay, so we have the form. Okay, so ito yung itsura niya without the CSS. Okay, so ngayon pwede tayong mag-type. Okay, so dito, okay, wala pang nangyayari. Okay, so walang mag-show na error message or something like that. So ngayon kailangan natin siyang paganahin using the PHP. Okay, so ngayon let's go back dun sa ating file. Okay, so ngayon ang gagawin natin is first to get the values. Okay, so the variables. So magsaset tayo ng variables to get the username, the email, and the password. So kailangan nating magkaroon ng access dun sa mga yan. Okay, so let me just, okay, so yan. So first, I think I forgot. Yeah. Okay, so I need to put, or we need to put the type here that we're going to submit. Submit. Okay, so in here hindi na tayo gagamit ng button. Okay, so kasi ito ay literal na magsisave na tayo ng data sa ating database. Okay, so hindi na tayo magbo-button lang. Okay, kasi that's for front end lang. Okay, so ngayon dito kailangan nating magkaroon ng access dito sa mismong form na to. Okay, so ngayon ginamit natin yung method na post. Ngayon ito yung gagamitin natin to check if pwede ba siyang gamitin. Okay, so ngayon from here, so we need to add the if statement. Okay, to check kung magagamit ba natin yung form na yon. Okay, or available ba siyang gamitin. Okay, so if, okay, then the condition is the server, if the server or underscore server, okay, ang kanyang request method, okay, request okay, wait lang. I forgot the quotation. If our request method is that one. Okay, if our request method is equal to post,
okay, which is literally our request method, okay, from our form is post. Okay, so yan yung tinitingnan niya, okay? So kapag na-meet up daw na post yung method, so pwede natin tong gamitin, okay? So ngayon, yun muna, okay? So with that, okay, so kung ang request method, okay, ay post, so ano yung block-up statement? Ano yung gagawin, okay? So una, kailangan muna nating kunin yung mga inputs, okay? So mula dito sa input ng username, email, and password, okay? So kukunin muna natin yan using their IDs, okay? So ngayon, ilalagay muna natin sila sa tinatawag nating variable, okay? So una natin gagawin dito is get the value of the input elements, okay? So yan yung una natin gagawin. So ngayon, we need to declare a variable to handle those values, okay? So the first one is the username, the email, and the password, okay? In PHP, okay, katulad ng nasa discussion, kailangan natin ng $sign to indicate that this is an or a variable, okay? So kung sasabihin natin let username kay JavaScript, dito diretso $sign and then the name of the variable, okay? So ano yung i-handle niya? Manggagaling ang value niya kay username, okay? So kailangan yung kunin yung mismong ID, okay? Or at some point yung kanyang name, kung meron man kayong name na what you call this, name na attribute, okay? So that one, okay? So ngayon, kailangan natin na ma-make sure na walang extra characters na makukuha tayo. So we're going to use the trim, okay? Iti-trim niya yung makukuha nating value, okay? So next thing, we need to add a parenthesis, sino yung titrim natin, okay? Mula dun sa form na may post na method, okay? Which is sino siya? Si username, okay? Si username, okay? So yan. And then next is to terminate it with a semicolon, okay? So ganun din kay password at kay email, okay? But then again, kay password, kailangan pa natin siyang i-convert into a hash character, so later, okay? But then, kailangan muna natin kunin yung mga yon, okay? So copy na lang natin to and then palitan na lang natin ng values, okay? So kung tinatama din kayong mag-type, okay? So next one, kailangan natin kunin si email, email, okay? And then si password, okay? And then let's say this one manggagaling kay email, this one manggagaling kay password, okay? So yeah. So next thing to do is by the way, kay kay password hindi na natin siya kailangang i-trim. So if gagamit sila ng space, so it's up to them na kung may space or wala. Okay, so yan. So next thing to do nung nakuha na natin yung input nila, okay, ano na yung gagawin natin? Okay? So ngayon ang una nating gagawin is to check muna kung yung bang email address na yon ay nag-i-exist na kay database. Okay? So kasi katulad dun sa login ng Facebook, kapag nag-i-exist na yung email, bawal ka nang mag-register with that same email. Okay? So kung ano yung i-type mo dito na email or username, and then ito muna yung evaluate natin, email muna, okay? So si email, i-check natin yan kung nag-i-exist na siya. Okay? So kung nag-i-exist na siya, ano yung gagawin natin? Okay? So dito natin siya isusunod sa baba. Okay? Checking if the email that the user entered is already in the database. Okay, so yan yung gagawin natin. Okay, so ngayon paano natin siya i-check? Okay, so let's just create again ng another variable, okay, which will handle the checking that is coming from the database. Okay, so i-access natin si database dito. Okay, so sabihin natin check, okay, is equal to $sign, okay, con, okay, so saan manggagaling si con? So si con ay manggagaling dito sa ating DB
underscore connect. Okay, which is ito yung connection natin sa ating database. Katulad nung sabi ko dun sa una nating video. Okay, so kailangan natin yung connection na yon para malaman natin kung nag-exist ba siya kay database or at least dun sa specific table na kailangan nating i-access. Okay, so okay, next is design. Okay, so prepare. Next is to check. Okay, so kailangan natin to check na ito. Okay, so ang gagamitin natin ay select. Okay, so ibig sabihin may isa-select tayong field. Okay, so ngayon dito ang kailangan nating i-select is ID from. Okay, so sang manggagaling table siya. Okay, from the users. Okay, bakit? Kasi dito tayo magsi-save ng data ng user. Okay, kay users table. Okay, yung users table na yan, makikita natin yan dun sa ating database. Okay, so dito kay okay, so dito yung ating database. Okay, now ito yung ating table. Okay, now dito magsi-save dyan kay ID, kay username, kay email at password yung ating mga data. Okay, now kung nakasave na dito, so ang gagawin natin is check natin yung data na yon. Okay, so dun sa mismong ginagawa natin kanina. So magbe-base tayo dun sa kay ID para ma-check yung email. Okay, so from the table na users, okay, so yun yung nilagay natin dito. Okay, from users, okay, yun yung table natin. So paki-select ng ID, ibig sabihin paki-select nung laman nito. Okay, so in this case wala pa namang laman yung ating fields, wala pa tayong data na nasa-save. Okay, so mamaya check natin kung gagana yung code natin kapag may laman na siya. Okay, so ngayon as for now, so yun yung sinasabi natin dito. Okay, to select the ID from the users table. Okay, now ano yung kasunod niyan? Okay, where, okay, kasi check natin yung email, where email. Okay, so make sure yung email ay yung mismong pangalan ng field natin dito. Kung paanong sinulat yan, yun din yung kailangan nating ilagay dito. Okay, where email is this one. Sorry, natanggal ko pala yung yeah. Okay, so where email is like that. Okay, so ngayon kapag ganyan na, okay, so ano na yung sunod nating gagawin? Okay, so to check yung value naman ng in-enter nating input mula dun sa ating email input element. Okay, so ito na yung check natin. So kung sino yung nag-handle ng input na yun. So ibig sabihin kung dito nag-type ako ng roseann@gmail.com, okay, so kailangan natin siyang i-check. Okay, so ngayon sa baba nito, okay, so sa baba nito, okay, so i-check natin, okay, yung mismong email. Okay, gagamitin natin tong connection na to mula sa database na kung saan siniselect yung ID mula sa table ng user kung nag-exist ba yung email. Okay, so we're going to say check for the binding or check kung nag-exist ba yung type natin. Okay, so ito yung binding process. Okay, chine-check natin kung yung inyo bang type sa what you call this, type ninyo sa input ay nag-exist kay database. Okay, so yeah, so let's say the value of s, or rather ini-indicate natin na ito ay string. Okay, chine-check natin yung string. Okay, so mula kanino? Mula kay email. Okay, so dito na natin i-access yung ating email variable. Okay, so chine-check natin kung nag-exist ba yung email natin kay yung email na tinype natin sa ating input kay email field mula dun sa ating database. Okay, so yun sinasabi natin dito, and then terminate it with a semicolon. Okay, next is to check pa yung execution. Okay, so kailangan natin i-execute ito. Okay, so check
Sorry. Check. Next is the connection. Execution. Okay, execute. Sorry. Execute and then parenthesis and then terminate it with a semicolon. Okay, next is to store. Okay, so check and then store underscore result. Okay, so dito ini-store natin yung result naman na makukuha natin. Okay, so ibig sabihin kung may makukuha ba tayong value ng mismong same email na tinype natin sa email. Okay, so ibig sabihin nung tinype natin ito yung magche-check mula dun sa ating database, sa ating user table using the ID, yung mismong email. Okay, kapag may nakita, pakilagay dito. Okay, so kapag may nakita, may sunod tayong gagawin. Maglalagay tayo dito ng sunod na gagawin. Okay, so ibig sabihin doon nalalabas yung error message or something like that. Okay, or kung wala man, isi-save natin siya kay mismong database. Okay, so yan. So okay, so let me just check, parang may error ako. Okay, wait lang. Okay, so I forgot to add equal, not comma. Sorry. Okay. Okay, so that's it. Okay, so that's the only error kanina. Okay, so yan. So ngayon, once done, okay, so i-check na natin yung mismong makukuha nating result. Okay, so dito sa baba, so we need to say another if. Okay, if. Okay, so dito checking na kung may nag-i-exist bang email. Okay, if the check, okay, gagamitin natin yon yung kumuha ng mismong result mula sa database. Okay, so if check ay meron siyang nag-i-exist. Okay, so num underscore rows, ibig sabihin lang nito class ay if may nag-i-exist na same email dito sa row nung ating table na users, so ipapakita. Okay, or rather i-check natin. Okay, so anong sasabihin natin? So i-check natin kung meron or wala. Okay, paano na natin sasabihin kung meron or wala? Kung meron, ibig sabihin okay, so sinasabi nito, paki-check nung database, okay, using yung ID mula sa table na users, paki-check yung email. Okay, so paki-lagay dito, paki-execute, paki-store ng value, okay, or rather yung result. Okay, kung meron ba or wala. Okay, now dito sa condition natin, check natin yung mismong variable na check kasi siya yung may dala-dala ng result mula sa database natin. Okay, now ngayon check niya ngayon yung database natin, okay, using this one, kung may nag-exist bang row na mayroong roseann@gmail.com. Okay, so for example yun yung tinype natin. Okay, so kung meron daw or greater than 0, ibig sabihin 1, there is 1. Okay, may nag-i-exist na isa. So ngayon ano yung gagawin natin kung may nag-i-exist na isa? Okay, so doon papasok yung ating statement. Okay, so kung may nag-i-exist na isa, ano yung sasabihin natin? Okay, so magbibigay tayo of course ng error message. Okay, so sabihin lang muna natin ng i-echo muna natin or yung katumbas ng console.log kay JavaScript. Okay, so sabihin natin na email already exist. Okay, or meron nang nag-register with that email. Okay, so use different email. Okay, so yan yung lalabas kapag may nag-exist na email same kay roseann@gmail.com. Okay, ngayon ano yung gagawin naman natin kung wala? Okay? Ibig sabihin 0, wala nag-exist. Dito yung papasok yung pagsisave natin kay database ng itinype nating value mula sa ating username, email at password. Okay? So for example, nag-type ako dito ng Roseann. Okay? Tapos nag-type ako ng rose@gmail.com and then nag-type din ako dito ng
password na rose123. Okay? So, ibig sabihin, ito yung masisave sa ating database. Okay? Dito, kay username, kay email, at kay password. Okay? So, paano natin siya ilalagay dyan? Okay? So, ngayon, dito tayo papasok kay else para malagay yun. Okay? Else, yan, dito natin siya i-state kay else. Okay? Paano natin ilalagay? So, ngayon, ang una muna natin gagawin is to convert, katulad ng sabi ko kanina sa inyo, i-convert muna natin si password natin into hash. But then again, ito ay ginagawa natin kapag sa tunay na development na for security purposes. Okay? So, siguro mamaya na natin siya, mamaya na natin siya i-convert. Okay? So, ang gusto ko muna makita ninyo is kung paano natin siya isi-save sa database. Okay? So, ngayon, ang tawag doon ay insertion na. Okay? So, mag-i-insert tayo dito. Okay? So, mag-i-insert tayo ng insert user or user to the database or sinasabi nating sa table. Okay? Which is si user. Okay? So, ngayon dito, paano natin sasabihin yan? Okay? So, declare tayo ng another variable to handle that one. So, let's just say SQL. Okay? And then, ano yung kasunod? Okay? So, dito natin sasabihin yung insertion. Okay? So, gagamit tayo ng keyword na insert. Okay? So, insert meaning magdadagdag ka or maglalagay ka. Okay? Insert saan? Okay? So, sasabihin mo into saan? Okay? Sa mismong table na target natin, which is si users. Okay? So, sasabihin mo si users. Okay? Kasi ang table natin ay si users. Okay? Now, ngayon, ito yung tawag naman natin dito mga field. Okay? So, ngayon, gusto nating mag-insert ng panibagong user. Yan yung sinasabi natin dyan. Okay? So, ano yung sunod? So, ngayon, ang sunod na gagawin natin is i-indicate natin ano-anong field yung kailangan nating lagyan. Okay? So, ano-ano yung mga kailangan nating ilagay dyan. Okay? So, una nating ilalagay dyan is si user. Okay? Or yung username. Okay? So, we need to include the username, yung variable na nagdadala ng nakuha nating value. Okay? So, for example, kay username. Okay? So, kanina dito, di ba, ang may dala-dala ng Roseanne ay si input na username. But, it represents na dito kay PHP, okay, so si username na. Okay, so each time na kailangan natin itong value nito, okay, for example that, so ito yung kailangan nating tawagin. Okay, so same goes with the email, password, and password. Okay, so next $sign email. Okay, next $sign for the password. Okay, so yeah. So ngayon, ang sunod natin dyan gagawin ay i-check ulit, okay, kung for the preparation of the the execution. Okay, so yan. So ngayon dito, sabihin natin, let's create another variable which is sabihin natin statement. Okay, so short for statement, yan, okay. So, check ulit natin yung connection, okay, or it will store the connection. Okay, con, and then, let's say, prepare ulit tayo ng secure connection. Prepare. Okay, prepare, and then, ano yung prepare natin? Si SQL. Yung variable nating ginawa kanina. Okay. So, ipi-prepare natin ito. Okay? So, yan. So, ngayon, pag na-prepare na natin, ano yung sunod nating gagawin? Okay? So, dito natin gagawin yung binding. Okay? So, ibig sabihin, ibabind natin yung nakuha natin kay input. Okay? So, itong mga to, doon papunta sa ating database. Okay? So, ngayon, sasabihin natin dito, from the statement, okay? Statement variable,
Okay, so itong mga na-prepare natin, okay, mula dito, siya na yung may dala-dala nun. So, siya yung gagamitin natin. Okay, so ang sasabihin natin, paki-bind yung mga parameter. Okay, and then next say the SSS. Okay, so this means that ang i-store natin na ay string. Okay, ang katumbas niyang S na yan ay string. Okay, so ibig sabihin tatlong string yung i-store natin. Okay, so ngayon kailangan nating i-include kung ano-ano yung mga yon. Okay, so dito, sorry, mali pala yung na-type ko. So, ito dapat ay dito. Sorry, I'm sorry. Okay? And then, this one's supposed to be the actual name lang. Okay? So, saan sila mula sa user. Okay? Ito yung mga field na paglalagyan. Okay? So, sorry. Okay? So, ngayon dito, ito yung mga kukunin natin. Okay? So, let me just get this one. And then, put it in here. Okay, so yan. And then, let's just remove this one. Okay, so yan. So, ngayon, ang nangyayari na dyan is okay, so ngayon ang nangyayari na dito, okay, so sabi natin dito, paki-insert sa table ng users, okay, so specifically sa field ng username, email, at password, okay. So, ngayon dito, yung statement natin, prepare natin yung mga laman, or rather, prepare natin yung lalagyan. Okay? So, in this part. So, ngayon dito, sa part na to, so, dito natin binabind, or rather, pinagsasama, or ilalagay at some point, okay, yung mga makukuha nating string characters, okay, string characters mula kay username, email, and password, okay. So, ipagbabind natin yan dun sa ating field sa ating user table, okay. So, ibig sabihin, isi-save na natin or lalagyan na natin siya dun sa kanya-kanyang field, okay. So, yun yung sinasabi natin dyan, okay. So, ngayon, para malaman naman natin na nag-save na siya dyan, so, we need an error message para malaman natin kung nag-save ba siya, oo o hindi, okay? So, another if condition yon dyan mula sa loob ng else, okay? So, let's say if, okay, so check natin yung statement, okay, kung nag-save ba or hindi, okay? So, kapag nag-save, so, may lalabas, kapag hindi, so may error na lalabas din, okay? If the statement ay nag-execute, okay, nag-execute, sorry, okay, so nag-execute, okay, so ano yung magiging statement natin, okay, what's the block of code na ilalagay natin, okay, so sabihin na lang natin na mag-echo ulit tayo ng account created successfully. Okay? So, yan na lang muna. Okay? Now, ngayon, paano kapag hindi? Okay? Ibig sabihin, hindi siya nag-execute ng tama. Okay? So, dito tayo, pasok si else. Okay? Ano yung sasabihin natin? So, sabihin natin na, or e-echo muna natin na, something went wrong. Okay, so yan yung sasabihin natin. Okay, so ngayon with that, so meron na tayong error message at meron na tayong successful login. Okay, so ngayon itry na natin kung gagana siya. Okay, so itatry na natin. So maglalagay tayo ng input dun sa ating register.php. Okay, so for example natin ay maglagay tayo ng rows. Okay, F5 muna natin. So, maglagay tayo ng rows an, okay? And then, maglagay tayo ng rows at gmail.com. Okay, now next, password ay sabihin natin
Okay, and then click natin ng register. Okay? So as you can see, may mga error tayong nakuha. Okay? So ibig sabihin, may mali tayong nagawa. Okay? So sabi dyan, undefined array key, user, name, email, and password. Okay? So dito tinuturo kung saang line yung mali. Okay? So under the PHP file, sabi dyan, line 6, 7, and 8. Okay? So dito naman, may fatal error tayo na nagsasabi, you have an error on your SQL syntax. Okay, check the manual that correspond to the MariaDB. Okay, so ngayon dito, sabi niya, it's in line 21. Okay, so insert into user, something like that. Okay, so we need to fix those errors. Okay, so ngayon, balik tayo, line 7 and 8. Okay, so this one. Okay, so ngayon, check natin kung gumagana yung username ID and what you call this, the ID. Okay, so ngayon kung hindi, so we need to add a name. Okay, and then we need to check again for the debugging kung gumagana siya or hindi. Okay, so hindi laging tama agad yung magagawa ninyo. Okay, so ang tanong dito ay kung alam nyong i-debug. Okay, so ngayon, ang ginagawa ko na, itinuturuan ko kayo mag-debug. Okay, so then this one, okay, post, okay naman siya. Next is, let's try again. Okay, and then dito, insert into 21. So from line 21, so there's wrong daw. 21, insert into users, username, email, and password. Okay, so ngayon tingnan natin kung same error. Okay, so let's say okay, so far, ang error na lang natin ay yung nasa 21. Okay, so let's say, check the manual, near the quotation mark, okay, at line 1. Okay, so let's say, which is which? Okay, so I forgot to add the value. So I forgot to add the value here. Okay, so we need to add the value. Okay, so this one. Okay, so this means class that each question mark. Okay, so this represents kung ilan ba yung ilalagay nating data. Okay, so each question mark, okay, so sumasagot sila sa isang string. Okay, so for example dito, kailangan mo mag-save ng username, email, and password. Okay, what's the value na i-store? Okay, so dito hindi tayo naglagay kasi manggagaling siya nga dun sa ating input. Okay, kapag naglagay tayo dyan ng rose@gmail.com and then yung password ko, so automatic malalagay siya. Okay, no need for this line 22 na. Okay, so ngayon, tatlo yan kasi tatlo din yung isi-save natin na input. Okay, which is mula kay username, email, and password element natin. Papunta dun sa field natin sa database na email, password, and username, email, and password. Okay? So, yan. So, ngayon, check ulit natin kung gagana na siya. So, back lang ulit natin and refresh. Okay? So, let's type
Roseanne, and let's say maikli lang, rose@gmail.com, and then the password. Okay, and then register. Okay, so yan. So, lumabas yung account created successfully. Okay? Now, ngayon, kung lumabas yan, so, balik kayo dun sa inyong database at i-check nyo, i-click nyo ulit yung users. Check nyo kung lalabas ba siya dun sa data. Okay, so, just like this one. Okay? So, kung nakita nyo siyang lumabas ng ganyan, that means, nagsisave na yung inyong data na nanggagaling dun sa inyong input papunta sa inyong database. Okay? So, yan, with that, you created a registration. Okay? So, katulad nga ng sabi ko kanina, kapag nag-create ka ng password, dito ay maiintindihan mo pa. Pero kung naka-hash siya, okay, so siya ay hindi mo maiintindihan. Okay? So, anong ibig ko sabihin doon? Okay? So, kapag kinonvert kasi natin siya sa hash class, so siya ay magiging unrecognizable. Okay? So, from your VS Code, okay, so before the insertion in here, so dito, gawin muna nating hash yung password, okay, para malaman nyo din. Okay, so sabihin natin na i-hash natin yung password na makukuha natin. Okay, so ilagay muna natin siya sa isang variable. Sabihin natin ito yung hash password, saan siya manggagaling. So manggagaling siya dun sa kay password na makukuha natin. So, kailangan natin siyang i-convert ng password hash. Okay? So, this is the syntax. Okay? So, the password and then, yan. Okay? So, sabihin natin ganyan. So, ngayon ano yung ilalagay natin dun sa una? Okay? So, sino ba yung i-convert natin into hash password? Okay? So, yung makukuha natin dun mismo sa ating password. So, we need to get this one. Okay? And then, put it here. Okay? Now, kung wala mang password, so, ang mangyayari dyan, so, maglalagay tayo ng default password. Or password default. Rather. Password. Ayun. So, password default. Okay? And then, let's just terminate it with a semicolon. Okay? Now, ito na yung pwede mong gamiting hash password na variable para ilagay dito. Okay? So, ibig sabihin lang, lahat ng itatype mo kay password ay magko-convert into a hash character. Okay? So, ngayon, ito yung kailangan nating ilagay dito sa value nito kung ang gusto natin ay naka-secure yung ating password or hindi naiintindihan. Okay? So, ngayon, kapag nilagay ko siya dito, okay? So, just like this one, yan. Okay, so ang mangyayari dyan, kapag bumalik tayo dito at nag-register tayo ng panibago, okay, so sabihin natin na Rara, and this one is Rara, okay, and then this one is the password. Okay, now kapag nag-register tayo at nag-save yung account natin successfully, pagpunta natin dito at nag-F5 tayo, okay, yung password natin na tinype ay hindi na natin maiintindihan. Okay, so yun yung sinasabi kong hashed password. Ibig sabihin, kino-convert siya into hash character na hindi na natin naiintindihan. Okay, so this is for additional security of your database. Okay, so kung at some point, makukuha yung access sa inyong database, ibig sabihin nun kasi class ay ma-open yung database ninyo. So for example, nag-login kayo kay Facebook, pero na-open ng kahit sino yung database nila. So, ibig sabihin, makukuha yung email nyo at yung password nyo, makakalagin sila sa account ninyo. Okay? So, ganun kadaling ma-hack. Okay? So, yan. So, ginagamit natin si hash para secure yung password natin. Ibig sabihin, kung ano yung tinype mong password, dapat ikaw lang nakakaalam nun. Parang ganun. Okay? So, yan. So, that's for the registration. Okay? So, yan. So, ngayon dito, puro echo lang kasi yung nilagay natin. So, dito naman sa baba, naglagay tayo ng error tsaka error success. Okay, so ngayon dito, pwede natin din silang i-access para lagyan ng laman. Okay, so, nasa na siya? So, okay, dito natin sila ipapalit. Okay, so instead na echo, so dito na natin sila ilalagay
instead na echo dito, okay, so dyan natin ilalagay yung access. Okay, so paano natin sabihin, okay? So ngayon, from the top, okay, so sige natin na maglagay tayo ng error message, or rather variable to handle the error and the success message. Okay, so far, ang isa-set nating value sa kanila ay wala. Okay, kasi wala pa naman tayong kailangang ilagay. Okay, so magkakaroon lang sila ng laman kapag successful yung nangyayari or mayroong error. So sa kanila masisave. Okay, so ngayon with that, so gagamitin natin yan dito. Okay, so kapag error message yung kailangan natin, of course, si error na variable yung kailangan nating ilagay. Okay, so sabihin natin na error email is already exists. Okay, so ganun din lang, parang copy paste din lang. Okay, katulad kay console.log. Okay, and then ito pwede nyo na siyang i-comment. Okay, so kasi nagamit na natin siya, nalaman nating gumagana silang dalawa. Okay, so ngayon kung gusto nyo makita na ito ay gumagana, okay, so ngayon try nating mag-register with the same email address na ine-register ko kanina. Ibig sabihin kasi nun, para ma-check natin kung masisave ba siya sa database, oo or hindi. Pag na-save, ibig sabihin may error sa ating ginawang code. Okay, so sabihin natin si Rara, i-register ulit natin siya. And then, ang password is... Okay, now ngayon, tingnan natin kung nag-save siya sa database. Okay, so let's say, or let's see kung nag-save. Okay, so as you can see, hindi. Pero dahil naka-comment nga pala yung ating echo, so hindi natin siya makikita. Okay, so yan. So, ito muna ay iganto muna natin. Comment muna natin. So, ngayon, tingnan natin kung lalabas yung error message. Okay, and then let's input something here. Okay, and then register. Okay, so yan, email already exists, use different email. Okay, ibig sabihin nagana. So, na-check niya kung meron na ba dito, nag-exist na ba dito, or hindi. Okay, so dahil nga nandito na, so ang binalik niyang error sa atin ay email already exists, use different email. Okay, so ngayon yung message na yan, gusto nating palabasin dito. But then again, kailangan pa natin siyang ilagay pa nga pala sa PHP. Okay? So, kailangan natin dito magkaroon ng inline. So, ibig sabihin itong mismong division na yan, kailangan natin siyang gawa ng PHP. Okay? So, yan. So, wait lang. Okay, so yan. So, ngayon, lagyan muna natin ng mga messages yung mga kailangan nating messages. Okay? So, yan. So, kay error, okay na tayo dyan. So, isa pa dito sa baba. So, instead na echo, this one. Okay, and then ang e-echo niya ay something went wrong. Okay, and then as for the success, okay, so yan. So, si success ay ayan, okay. So, ngayon, para natin mapalabas sila dun sa mismong, what you call this? Mismong element kung saan sila dapat lalabas, this one. Okay, so, kailangan din nating mag-include ng PHP tag dito sa ating mga messages. Okay, so, at least dito sa dalawa, yun yung concern natin. Okay, so, ngayon, okay, so sasabihin natin dito yung tag ng PHP, okay, to include that the PHP code, okay, PHP, okay, so ngayon dito, i-check natin if yung error message ba ay empty or hindi. Okay, ibig sabihin, kung mamimit up ba natin yung error message. Okay, so ibig sabihin ng non-class, kung ang email nyo ay incorrect, ibig sabihin, ito yung lalabas, tama? May laman siya. May magiging value yung ating error. Okay? So, ngayon dito, sasabihin natin yon. Okay? Kung may laman ba or wala. Okay? So, sasabihin natin if, okay, what's the condition? Okay? Not empty. Okay? Ibig sabihin kung may laman siya. Okay? If not empty, si mismong
error. Okay, yung variable natin na error. Okay, kung may laman ba or wala. So dito parang sinasabi natin kung hindi empty si error, okay, ano yung gagawin natin? Okay, so ang gagawin mo ay okay, ano? Okay, so end muna natin to ng statement dyan. Okay, like this. Okay, so yan. So ngayon, if yung error is not empty, okay, what do you call this? Else, okay, so else kasi to class, okay, ano yung gagawin? Okay, so ang susunod natin gagawin is to check if yung mismong success ba ay hindi din empty. Okay, so wait lang. Let's just put it here. Okay, so si success naman. Si success. Okay, so yan. So ngayon dito inside the content, okay, ng ating division. So dito natin ilalagay yung mismong error message. Okay, so paano natin ilalagay yan dyan? Okay, so kailangan ulit natin ng PHP. Okay, and then sino yung tatawagin natin? So dito natin i-echo. Okay, dito natin i-echo yung laman ni error variable. Okay, and then saka mo siya what do you call this? Saka mo siya i-close ulit. Okay, just like this one. Okay, so yan. So if walang laman sa error, okay, so wag mong lalagyan, okay, wag mong ipapakita yung error message, okay, pero else, dito sabi natin else, kung meron naman paki-display nito, okay. So ngayon dito sa baba, another if ito for the success, okay. So if yung success ay hindi empty, wala kang gagawin, okay. Else, kung meron naman, sabi nitong semicolon, okay, else, okay, pakilagay ng what you call this, ng success message. Okay, so ganun din sa loob ng content dito. Okay, so si success naman yung tatawagin natin. Okay, so dahil gumamit tayo dito ng if, so ngayon dito ito ay else if. Okay, para i-check niya yung another condition. Okay, else, by the way, magkadugtong nga pala dito sa PHP. Yan, else if, paki-check yung mismong success. Okay, so once that is done, okay, so ang gagawin nyo na ay to end. Okay, to end the actual if. Okay, so dito nag-end tayo ng if condition. Okay, so sabihin nyo dito sa baba, PHP, and then sabihin natin na end if. Terminate with a semicolon and then question mark bracket. Okay, so yan. So ngayon dito nalalabas yung ating error message. Okay? So ngayon dahil gumamit ako dyan ng ID, okay, nilagyan ko sila ng kulay dito sa bandang head. Okay? So nilagyan ko ng kulay red yung error at yung success ay kulay green. Okay? So ngayon i-try natin kung gagana yung error message saka success. Okay? So dun muna tayo sa error message. So, kapag tayo ay naglagay ng same, katulad kanina, yan. Same, and then, dapat check niya kung nag-exist ba yan or hindi. So, dapat ito ay maglalabas ang error message kasi nakapaglagay naman na tayo using the email na Rara. Okay? So, yan. Okay, so ngayon, dalawa yung nakikita ninyo kasi ito yung unang nakikita nyo ay nanggaling yan sa echo. Yung nilagay talaga natin. Okay? While this one ay nanggaling dun sa ginawa natin kanina na may PHP. Okay, so yung unang nakikita nyo ay because of this one, this echo. Okay, yung original echo natin. Okay, so ngayon ito naman yung nakikita ninyo because yan na yung tinawag dito sa error. Okay, so ngayon yung mismong division na yan may kulay na red, katulad ng sabi ko, so kaya kulay pula yon. Okay, so ngayon kung i-comment natin itong nasa taas, so hindi na siya lalabas. Okay, ang lalabas na lang yung kulay red. Okay, so balik natin. And then let's just
type another one, and register. So as you can see, email already exists, use different email. Okay, so yun. Okay, so ganun din dun sa part ng statement na success. Okay, so at sakay may error. Okay, so ganun din. So i-comment na lang natin si Echo at si Echo dito. Okay, para hindi na natin nakikita yung dalawang messages. Ang makikita lang natin yung red at yung green. Okay, so ngayon try natin yung mag-save ng panibagong email. Okay, so let's say Ruru naman. Okay, and then let's say the password is, okay, and then register. Okay, so as you can see, account created successfully. So kulay green na siya. Okay, so ngayon tingnan natin kung nadagdag dito si Ruru. Okay, so as you can see, ayun na si Ruru. Okay, so yan. So ganon gumawa ng or mag-create ng registration form with validation. Okay, so yan. So let's say, what if wala itong laman? Okay, wala yung laman, wala din itong laman. So ano yung mangyayari? Okay, so walang laman. Okay, so tingnan natin kung may nag-save dito. Okay, may nag-save pero empty. Okay, so ngayon when it comes to form validation, dapat nababalidate din natin kung may laman sila or wala. So kung walang laman, dapat may prevention. Okay, so yun yung sunod natin. Okay, so but for now, dito na tayo muna magtatapos.